Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep. Bakit natin kailangan pigain ang ating muscle? Panoorin nyo ito. Keep my head up, staying strong. Always move. Hello kila Jeric Soliman at Dan Perez. Salamat sa inyong suporta mga kaprakti. With no regrets, live with every breath, see my message start to. Alam nyo ba na ang pagpiga ng muscle o tinatawag ding muscle squeezing ay nakakatulong upang mas mapabilis ang paglaki ng muscle? Pero ang tanong, paano ito gawin? At kailan ba dapat pipigain ang muscle? Sa bodybuilding, kapag sinabing piga, ito yung pinatitigas mo ng todo ang iyong muscle. Maihahalin tulad ito sa flexing. Ang flexing kasi ay ang pagpiga ng muscle kasabay ng posing. Oo, naiintindihan ko kayo, lalo na yung mga baguhan na nahihiya kayong mag-flex sa gym. Lalo pa at di pa ganon kalaki ang muscle nyo. Pero ang simpleng pagpiga, nakaupo man o wala sa harap ng salamin, ay maaari namang gawin. Pero hindi rin naman masama kung mag-flex kayo o sa harap kayo ng salamin magpiga ng muscle. Maaari nating pigain ang ating muscle habang nagbubuhat tayo. Halimbawa, dito sa bench press, sa pababang direksyon, ang chest natin ay unti-unting nabibinat o nai-stretch. At kapag nasa taas naman ang ating mga kamay, ito naman yung muscle contraction na maaari mong isabay dito yung squeezing. Sa isang normal na galawan sa bench press, nagkakaroon tayo dito ng muscle tissue damage. Kasabay nito ang pagpump din ng ating chest. At dahil may nasirang muscle tissue, malaki ang tsansa ng paglaki ng ating chest sa pamamagitan ng pag-repair nito o muscle recovery. Ang ibig palang sabihin, kapag mas malaki ang muscle tissue damage, ay mas malaki rin ang maaaring tumubong muscle tissue sa iyo. Tama. At upang mas ma-damage yung chest natin, gawin mo yung pagpiga sa tuwing ito ay magko-contract. Babala, huwag ninyong gagawin ang pagpiga ng muscle sa lahat ng mga bench presses. Flat, incline at decline man yan kapag heavy ang bubuhatin nyo dito. Maaari kasi itong pagmulan ng aksidente o injury. Gawin ng pagpiga sa mga bench presses kung saan o kung kailan magko-contract ang muscle ng ating chest. At ito nga yung kapag nasa taas na yung ating kamay. Nakatamtamang bigat lamang upang magawa mo yung 10 reps sa bawat set ng bench press. Pigain ang chest ng 1 hanggang 2 segundo upang mapakinabangan ng husto ang benepisyo nito. Paalala mga kaprakti, hindi lang sa mga bench presses hindi pwedeng gawin ang pagpiga kapag kayo ay maghe-heavy. Maging sa barbell squat at deadlift dahil mga delikadong exercise ang mga ito. Pero sa mga triceps, biceps, shoulder ay pwede nyong gawin ang pagpiga kahit heavy pa ang bubuhatin nyo. Maaari mo ring pigain ang iyong muscle sa tuwing matatapos ang isang set sa bawat exercise na iyong gagawin. Halimbawa, pagkatapos ng isang set sa shoulder, ay pigain mo ang iyong shoulder ng 3 hanggang 5 segundo. Ibig sabihin, kung gagawa ka ng 3 sets sa isang exercise, dapat 3 beses mo rin itong pipigain. Pwede mo rin pigain ang iyong muscle pagkatapos ng iyong workout. Madalas ang gumagawa nito ay mga sumasali sa competition. Halimbawa, kung ang workout program mo ay chest at triceps, after mo magbuhat o bago ka umuwi,
ay ipiflex mo yung chest at triceps mo sa pamamagitan ng posing routine. Ang mga tips na ito ay makakatulong ng malaki sa mabilis na paglaki ng inyong muscle. Subalit, kaakibat dapat dito ang sapat na tulog at wastong pagkain. Hanggang sa muli mga kaprakti, God bless! Always do it on my own, so I gotta get through it.